Tutuloy po natin yung ating pag-aaral, no, sa ating pong confession. Nasa chapter 2 na po tayo of God and of the Holy Trinity. And part 3 po ito ng ating discussion sa chapter 2. Okay, so review lang po tayo ng konti doon sa mga nadaanan natin nung nakaraan. Hindi na natin nare-reviewin lahat from the very beginning of our discussion of chapter 2. Doon na lamang po sa tinalakay natin nung nakaraang Lord's Day. So, pinag-usapan natin nung nakaraan the incomprehensibility of God. So, we are at the attributes of God. This is still paragraph 1 ng ating pong confession. And when we talk about the incomprehensibility of God, of course, nandun na yung keyword, no? Incomprehensible. When we talk about the incomprehensibility of God, no one can comprehend God but Himself. Yet He revealed Himself to sinners through Jesus Christ. So, wag natin kakalimutan, pag pinag-uusapan natin ang doctrine of God, ang distinction, no, na ang Diyos ay creator at tayo ay creature. Wala pong magbabago doon kahit na kailan at kahit na anong mangyari, kahit na gaano katagal na panahon ang pag-usapan natin. The distinction between God being the creator and humans as being creature, including the rest of the creatures in this world, it will not change, no? Yung pong creature will never become a creator. Okay? Ang creature ay mananatiling nilikha lamang, hindi siya pwedeng maging manlilikha. Okay, ang pinag-uusapan natin ditong paglikha, of course, yung creation ng lahat ng bagay out of nothing, katulad ng ginawa ng Diyos, or the supernatural act of God of creating things before they even existed. Okay, yun po yung pinag-uusapan natin ng creation. So tayo po bilang mga tao, we cannot do that, no? Siguro yung mga inventors, no, yung pong mga scientists, no, they can come up with so many new things nakikreate, nadidiscover, gumagawaan ng AI, ng robot, pero lahat ng ito ay hindi po nilikha out of nothing. Lahat po yan ay may pinanggalingan, no? So ang creation ng isang creature ay more on ingenuity, creativity, you know, pero hindi yung supernatural act of God of creating things out of nothing. Only God can do that. At ang Diyos, bagamat siya'y creator, yun ang kamangha-mangha sa Diyos na ito, He became a creature. Sa paanong paraan? No? Sa incarnation. Alam natin yung nangyari, ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y Diyos anak, siya'y nagkatawang tao. So the God who created everything became a creature. No? Dahil nagpakababa ang Diyos na ito at sumailalim sa proseso ng creation in order to represent tayong mga tao sa harapan ng Diyos. So that's one of the things na mysterious talaga pagdating sa incomprehensibility ng Diyos na ito, no? Pero ang maganda, though God is totally incomprehensible at ang sarili niya lang ang nakakakilala ng husto patungkol sa kanyang pagiging Diyos, nagpakilala ang Diyos na ito by revealing Himself to sinners through Jesus Christ. So that's a very good thing for us to ponder upon, no? Ang Diyos natin ay, bagamat siya napakatayog, nagawa niya magpakababa. So tayo bilang mga tao, wala tayong karapatan at wala tayong basis na itaas yung sarili natin sa sobrang tayog na posisyon, lalo na kung ikukumpara natin ito sa ibang tao, dahil pantay-pantay lang tayo sa harapan ng Diyos. Ang Diyos nagpakababa, so ang halimbawa para sa ating lahat ay magpakababa. Hindi yung itaas natin yung sarili natin at ituring na mas mahalaga kumpara sa ibang mga tao. And then we also discussed the spirituality of God, which in theology is also called the simplicity of God. So ito medyo malalim, no? Tinalakay natin nung nakaraang Lord's Day. So when we talk about the spirituality or particularly the simplicity of God, God is not composed of any parts or passions
not even his own attributes. He is spirit and invisible, therefore idolatry is condemned. So pag sinabi natin God is simple, pinaliwanag ko ng mainam nung nakaraang Lord's Day. I hope na sundan ninyo yung explanation. Ang Diyos po ay hindi binubuo ng anumang bahagi katulad ng tao. At ang Diyos ay hindi natin pwedeng bahabahagiin. No? Hindi natin pwedeng lagyan ng compartmentalization ng Diyos. Hindi natin pwedeng i-divide ang Diyos. Ang Diyos ay nag-iisa. Ang Diyos ay buo. No? He is simple. Ibig sabihin, He is undivided. Kahit yung mga attributes ng Diyos, hindi mo pwedeng sabihin, itong attribute na ito ay bahagi ng Diyos. Hindi. Kung ano yung attribute na yon, yun siya. Diba? Pinag-usapan natin yung attribute ng pagiging, ang Diyos ay pag-ibig. Pag sinabi natin ang Diyos ay pag-ibig, hindi natin pwedeng sabihin bahagi ng Diyos yung pagiging mapagmahal. Hindi. Pag sinabi natin ang Diyos ay pag-ibig, ibig sabihin, siya ay pag-ibig. Siya yun. Siya ay pag-ibig. No? Siya ay Diyos ng pag-ibig. Hindi natin pwedeng sabihin na bahagi lamang ng Diyos yung pag-ibig, bahagi lamang ng Diyos yung pagiging maawain, bahagi lamang ng Diyos yung pagiging makapangyarihan, bahagi lamang ng Diyos yung pagiging marunong sa lahat. Hindi. Lahat ng yon ay kung sino ang Diyos. Hindi po pwedeng hati-hatiin ng Diyos. O 70% lang siya na marunong, 10% siya na humble, 5% siya na powerful. Hindi. No? So, kahit yung mga attributes na pinag-uusapan natin dito sa paragraph 1 cannot be referred to as parts of God. Hindi. Hindi bahagi ng Diyos yun. Ang Diyos ay buo. Ang Diyos ay simple. You cannot divide Him. You cannot put compartments in God. No, you cannot put God in a chai part, no? Hindi mo siya pwedeng i-represent ng pie graph or whatever. Ito lang yung mga bahagi ng Diyos, hindi. No, hindi siya katulad ng tao na iba-ibang bahagi natin at mga bahagi natin ay pwede nating i-divide. No, ang Diyos ay hindi. So that's the simplicity of God. Okay? So itutuloy po natin yung discussion natin about the simplicity of God ngayong hapon. No, itong pinag-uralan natin ito noong nakaraan, hindi natin natalakay itong doctrine na ito. So I decided to include it in our discussion of the spirituality or simplicity of God. So we are still on the attributes of God. So yun po so far yung nakikita nyo sa screen yung napag-aralan na natin. Okay? And then tutuloy natin yung spirituality of God or what theologians call the simplicity of God. So, paragraph 1 pa rin tayo. So, hindi na natin babasahin yung buong paragraph, no? Kasi medyo mahaba ito. Babasahin na lang natin yung part ng pag-aaralan natin this afternoon. At yung part na yon ay ito, no? Tumutukoy sa simplicity or spirituality of God. Quote natin, a most pure spirit, invisible, without body, parts, or passions. Okay, so yung part pa lang tayo na yan. So na-discuss na natin yan yung nakaraan, no, that God is without body or parts. Ngayon, pag-aaralan natin, God is also without passions. Okay, God is without passions. Anong ibig sabihin nun? God is without passions. It's important to note that closely related to the simplicity of God is His impassibility. Okay? Pag sinabi nating impossibility, hindi yung hindi pwedeng mangyari o imposibleng mangyari. Hindi po yun yung ibig sabihin ng impossibility dito. Ano? I-define natin kung anong ibig sabihin yan because this impossibility is also a very important doctrine, no, na maintindihan natin. Kasi every now and then, may mababasa tayo sa scripture that God is somehow expressing Himself in emotions or with emotions. Diba? May bababasa tayo na, diba, no nakaraang Lord's Day, nabasa natin dun sa Genesis, na nagsisi ang Diyos, na nilikha niya ang tao. Natatandaan niyo yun, yung panahon ni Noah? Diba, meron tayo nadaanan doon, sabi, nagsisi ang Diyos, na nilikha niya ang tao. Diba, ang pagsisisi ay emotion? Ibig bang sabihin, ang Diyos ay emotional?
nung nakita niya na ang mundo ay puno ng kasalanan dahil sa tao na nilikha niya. At dahil nakita niya na ito'y puno na ng kasalanan, ay nagbago ang isip niya at sinabi niya, lilipulin ko na ang lahat ng tao dahil ayaw ko na sa kanila. Yung bang ibig sabihin nun, na nagsisi ang Diyos? Nalilikha niya ang tao? So, yung kayang mga verses na nakikita natin o nababasa natin na namumuhi ang Diyos. Nagagalak ang Diyos. Yan, yung mga ganyang klase ng mga talata, di ba may nababasa tayong ganyan. Somehow describing God with emotions or passions. Pero dito sa ating confession, nakalagay dyan, God is without body, parts, or passions. Ano ibig sabihin yan? Nung sinulat niya ng ating mga framers ng confession. So ito ang tinatawag nating divine impossibility sa theology. So define natin what is divine impossibility. Ang maganda yung definition ni Sam Renihan, isang Reformed Baptist pastor and theologian, author as well. Ganito yung sabi niya sa ilan sa mga recorded sermons niya, describing or defining the meaning of divine impossibility. Sabi niya, God does not experience emotional changes either from within or affected by His creation. So that's divine impossibility. Ang hirap pa rin. Ano? Anong ibig sabihin yan? No? God does not experience emotional changes either from within or affected by His creation. So yun yung pag-aaralan natin ngayong hapon. Katulad ng sinabi ko sa ating group chat, medyo malalim po itong topic na ito. Ano? So if you're not going to be present sa discussion, hindi mo maintindihan talaga to on your own unless may paliwanag ng mabuti kung anong ibig sabihin. So tingnan natin, ano? Point natin dito, God is incapable of suffering, but since He wants to communicate with humans, He used the vocabulary of feelings or emotions that are familiar to us. Ang tawag po dyan, anthropopathism. Pag sinabi po at nabasa natin at nakita natin sa salitang anthropopathism, ang ibig mong sabihin yan, ginagamit ng Diyos ang mga naiintindihang emosyon ng tao para i-describe yung kanyang treatment sa kanila. So, God is incapable of suffering. Alam natin na tayo bilang mga tao, we are prone to suffering emotionally. Or, we are even prone to suffer by our emotions. Ano ibig sabihin? Minsan, ang mga problemang pinagdadaanan natin ay nagiging komplikado dahil sa pakiramdam natin tungkol dun sa sitwasyon na yun o tungo dun sa sitwasyon na yun. Kahit na sabihin natin na we're trying our best to become objective. Pag sinabi mo objective, ay gusto mong tingnan yung sitwasyon ng malinaw, balanse, no? Ayaw mong haluan ng anumang klase ng emosyon. Bilang tao, nahahaluan pa rin eh. No? At dahil nahahaluan ng emosyon ang mga sitwasyon, ang mga relasyon, ang mga kaganapan sa buhay natin, hindi natin maiwasan na we are being affected either positively or negatively ng mga emotions na yon. Diba? Minsan, ang epekto positive. Madalas, negative. No? Dahil naging emotional tayo o nagpakita tayo ng ating damdamin patungkol dun sa sitwasyon, tao, relasyon o ano man yan na pinag-uusapan o pinagdadaanan natin. God is incapable of suffering in that sense. Yung ibig sabihin ng divine impossibility. Though God used the emotions that man understand, hindi ibig sabihin nun that He is affected by those emotions. Hindi ibig sabihin that God is somehow being directed, no, by those emotions. Tayo kasi pag halimbawa, meron tayong isang project tapos hindi natin na-achieve yung gusto natin, may emotion agad din na response dun eh. Ano yung mga emotions natin dyan? Disappointment, discouragement, sadness, di ba?
Yung mga nangyayari na yon sa labas at paligid natin, naapektuhan tayo. Either negatively or positively. Because we are emotional beings and we are imperfect beings when it comes to our emotions. Pero ang Diyos, bagamat nag-express siya ng emotions sa lingwahe at pamamaraan na naiintindihan ng mga tao, hindi siya apektado nun. Okay? Hindi siya nagbabago dahil doon. Okay? Nung sinabi ng Diyos na nagsisisi siya na nilikha niyang tao, hindi ibig sabihin, na-realize ng Diyos na nagkamali siya sa kanyang ginawa nung nilikha niya ang tao at nung pinabayaan niya na dumami ang tao, hindi niya na-control, kaya nagsisi siya. Hindi po yun ang ibig sabihin ng talata na yun. No? Though, malinaw doon that God was saddened by this reality, it doesn't affect Him negatively. No? That's reality no? Dahil sa epekto ng kasalanan, ang lahat ng tao, ang tao ay dumami sa mundo at sa pagdami ng tao sa mundo, dumami din ang kasalanan sa ibabaw ng mundo. No? God can look at that very objectively, at para ipakita that He is saddened by this reality, gumamit ang Diyos ng damdamin na naiintindihan ng mga tao, lalo na ng mga original na bumabasa ng kwento na yon ni Noah nung time na yon. But it doesn't mean na ang Diyos, nagkamali ako sa ginawa ko. Hindi ganon ang Diyos. Hindi katulad ng tao ang Diyos. God is incapable of suffering and He is incapable of being, alam mo yun, directed or changed by any emotion na meron ang tao. Siguro tayo, ganun. Pwede tayo magbago, pwede tayong maapektuhan ng mga emotion na meron tayo. Minsan nga, hindi lang emotion natin yung nakaka-epekto sa atin. Kahit emotion ng ibang tao, naapektuhan din tayo. Di ba? Kaya minsan pag nanonood ka ng isang drama na nakakaiyak, nag-iiyakan yung mga artista, iiyak ka na rin. Kasi yung emotion nila, naapektuhan ka. Kumbaga, natatouch ka nung kanilang emotion. At somehow, yung iyong masaya ka nung sinimulan mong panoodin yung pelikula, nung umabot ka na dun sa point na nag-iiyak ka na sila, nalungkot ka na rin. So, naapektuhan ka, nagbago yung yung personality mo, yung idea mo ng reality at that particular point. Pero ang Diyos hindi ganun. Since God is simple, hindi natin siya pwedeng himay-himayin, katulad ng ginagawa natin sa isa't isa, o sa mga tao sa paligid natin, hindi rin siya apektado ng mga emosyon na naiintindihan natin. Yung pong anthropopathism, ginagamit ng Diyos to reveal yung kagustuhan niya sa tao, pero hindi ibig sabihin nararamdaman niya ang ganitong klase ng suffering brought by emotions or passions. So, himay-himayin pa natin to para mas maintindihan natin. We'll try to focus on this doctrine this afternoon bago natin tuluying iwanan yung topic ng simplicity or spirituality of God. So, hatiin natin sa what this does not imply and what does this imply. So, unahin muna natin yung what does this not imply. So, ano yung hindi ibig sabihin nito? Ano yung hindi kahulugan nito ng divine impossibility na ito? So, hinati ko sa dalawa itong paliwanag to try and make it more simple and understandable. So, unahin natin ito. This is the first thing na kailangan maintindihan natin na hindi ini-imply ng divine impossibility doctrine. Number one, that God is not inactive or impassive. Does not care about humans and sufferings. So, hindi dahil naapektuhan ang Diyos ng emotions or passions, wala siyang pakialam sa tao. Wala siyang pakialam sa sufferings ng tao, o hindi siya nagki-care sa kung ano man ang nangyayari at pinagdadaanan ng sino mang tao. Kasi yun ang isipin ng iba hindi pala naapektuhan ng Diyos ng emotion. Hindi pala naapektuhan ng Diyos ng passions ng tao. So, ibig sabihin, hindi niya naiintindihan yung pinagdadaanan ko pag nagsasuffer ako. So, marami pong mga katotohanan sa Biblia ang
mababaliwala kung totoo yan. No? Halimbawa, yung mga talata sa Biblia na sinabi na cast all your cares to God because He cares for you. Diba? May talatang gano'n na sinabi ni Pedro, ilagak mo ang iyong lahat ng kabalisan sa Panginoon sapagkat siya'y nagmamalasakit sa iyo. Kung ang Diyos, no, sasabihin ng iba ay hindi naapektuhan ng emotions or God is without emotions or passions, ibig sabihin, walang ibig sabihin yung talata na yun. So hindi ko pala pwedeng angkinin na nagmamalasakit ang Diyos sa akin sa anumang sitwasyon na pinagdadaanan ko. Yan, hindi po yan totoo. No? So bagamat ang Diyos, wala siyang emotions at hindi siya nagsasuffer because of this emotional and the changes brought by emotions. It doesn't mean that God does not care with everything that happens sa mga tao, lalo na sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. And God is not inactive as well. No? Hindi natin pwedeng sabihin, ay malayo ang Diyos at wala siyang pakialam sa akin. Ang Diyos ay hindi apektado ng pinagdadaanan ko. No? Bagamat hindi nagsasuffer ang Diyos while we are suffering, it doesn't mean that He doesn't care if we are suffering. Ano? Kaya nga gumamit ng anthropopathism ang Diyos sa Biblia. No? Yung pong mga expressions ng emotions na ito ay sinasabi ng Diyos na He cares. Ano? Kung tayo nagsasuffer, kung tayo ay lonely, kung tayo ay insecure, kung tayo ay maraming problema pinagdadaanan at umiiyak, nalulungkot, God cares. No? Pero hindi naman kailangan na makiiyak ang Diyos sa atin. Makiluha ang Diyos sa atin. Sabihin ng iba. Pag nalulungkot daw yung Kristiyano, umiiyak din ng Diyos. Kasama nila. That's wrong. Now, God is without passions or emotions. He's not affected by them. But, it doesn't mean na hindi siya nagkikare sa atin. No? Maraming paraan ng pagpapakita ng care ang Diyos sa atin. No? At hindi naman kailangan maging emotional din ang Diyos para ma-experience natin nagkikare siya sa atin. Tayo kasi mga tao gusto nating ma-experience na gusto ko pag nalulungkot ako, malungkot ka din. Na para ma-experience ko nagkikare ka. Ganun ba kailangan? Hindi naman, di ba? Halimbawa, merong isang kaibigan o kapatid tayong namatay yung isang mahal sa buhay. Kailangan ba nila nang ngumulngul ka din doon sa burol? Kasabay nila para lang ma-feel nilang nagkikare ka sa kanila? Hindi. Yung pagiging present mo lang sa wake ay isa ng expression ng iyong pagkikare sa kanila. Di ba? Hindi naman kailangan na maging emotional ka din. No? Hindi naman kailangan ng gumawa ka din. Humagulgul ka din doon. Ganon din ang pwede nating isipin, ano? Bagamat hindi yan perfect analogy with God. God is not affected by any emotions or cannot change emotionally. Pero nagkikare siya sa atin. Halimbawa, isang talata dito sa Ephesians, chapter 1, verses 4 to 5. Sabi diyan, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, take note, in love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. O dito malinaw na yung pong pagpili ng Diyos ng mga makasalanan para ampunin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo ay ayon sa pag-ibig ng Diyos. O diyan sinasabi, ang Diyos ay pumili ayon sa kanyang pag-ibig. Ano ibig sabihin yan? So though God may not be affected by changes of passions and moods, but He has been, for instance, loved since eternity and has truly loved the elects. So pag sinabi ng Diyos na iniibig niya ang mga hinirang niya kay Kristo, totoo yun. Hindi pwedeng pagdudahan ay wala namang emotion ng Diyos, wala namang passion ng Diyos. Bakit niya sinasabing, in love, He predestined us for adoption? Ang madalas po kasi nating ginagawa pagdating sa mga nababasa nating expression ng Diyos ng kanyang kalooban through the way of emotions,
pilit natin na inilalagay yung sarili nating pagkaintindi doon sa emotion na yun, doon sa emotion ng Diyos. Halimbawa, pag-ibig. Halimbawa, yan, nabasa natin, in love, He predestined us for adoption to Himself. Lagi yung ginagawa kasi ng marami, yung understanding nila ng love, yun ang nilalagay nila doon sa salitang love dito. Which talks about God's love. Hindi po pwede yun. No? Bagamat merong parang similarity, no? Because we are created in the image of God, di ba? Yan ang sinasabi sa atin sa Genesis. So, ibig sabihin nun, may mga katangian ng Diyos na nasasalamin sa atin, tulad ng pag-ibig. Pero hindi ibig sabihin na yung pag-ibig natin ay katulad ng pag-ibig ng Diyos. Hindi po katulad ng pag-ibig ng tao, ang pag-ibig ng Diyos. So doon pa lamang dapat makita na natin yung distinction between God as creator and man as creature. Bagamat sinabi diyan that God in love has predestined those whom He has adopted through Jesus Christ, hindi natin pwedeng i-define yung love niya doon sa way ng understanding natin ng love. Ang love na alam natin, bias. Yung love na alam natin ay, alam mo yun, sentimental. Yung love na alam natin ay nagbabago, no? Kahit naman yung pag-ibig ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae, hindi mo naman pwedeng i-claim na constant yan forever from the beginning until the end. Hindi eh. Yung pag-ibig ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae, ano yan? Nagpa-fluctuate yan. No? And hindi ako mahihiyang sabihin na may mga pagkakataon na pag tiningnan mo yung asawa mo, walang love eh. Ewan ko kung mag-agree yung mga may asawa dito. Pero that's the reality of us being humans. Yung emotions natin, di ba? Hindi yan constant, hindi yan without fluctuation, without changes. Di ba? Kaya hindi natin pwedeng ilagay yung ating understanding and experience ng emotion na ito na love dun sa love ng Diyos. Merong similarity, pero meron din dissimilarity. No? So, hindi po ito, nung sinabi ng Diyos, in love, He predestined us, hindi po ito yung sentimental kind of love na, these people are special. No? And I want to treat them special. O kaya pipiliin ko sila kasi I love them. Hindi gano'n ang Diyos. Hindi yung ibig sabihin ng love dyan. No? Actually, pag inaral mo yung ibig sabihin ng love dito, hindi ito yung emotional kind or sentimental kind of love. This refers to that activity of knowing. No? Knowing the person or having a relationship with that person. Yun yung ibig sabihin ng love dito sa original. So in love, ibig sabihin, bago pa nilikha ng Diyos ang sanlibutan, He already decided to have a relationship with these people. That's doctrine of election. No? At wala yung emotional doon na sentimental doon na, dahil napaka-talino niya, napakagaling niya, napaka-creative niya, napaka-industrious niya, pipiliin ko siya at iniibig ko siya. Hindi ganon. Tayo ganon, di ba? Kaya tayo na-in-love sa isang tao kasi sobrang ganda, sobrang gwapo, no? Sobrang caring, sobrang supportive. Nagfo-fall tayo, nai-in-love tayo. Hindi ganun ang Diyos. Okay? Tao ganun, pero ang Diyos hindi. Pero love din ba yung ginamit ng Diyos na word? Yes, love din. Pero wag nating i-define yung love na yun ng Diyos according to our understanding and experience of love. Magkaiba. Bagamat ginagamit ng Diyos yung salita na yan, mas matayog pa rin yung ibig sabihin niyan patungkol sa karanasan natin, patungkol sa emotion na yan. Pero ito ang maganda yun, encouragement sa atin. Divine impossibility is a great source of encouragement for us who often change. Diba? Magandang encouragement para sa atin yun. Ang Diyos natin hindi apektado ng emosyon. Ang Diyos natin ay hindi emotional God. Hindi siya yung nagbabago yung isip niya patungkol sa atin because of what He feels.
encouragement para sa atin yun. No? Bakit kamo? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pag-usapan na lang natin yung kaligtasan. Okay? Tayo po ay iniligtas ng Diyos dahil ba sa kanyang naramdaman para sa atin? Hindi. No? Dahil sa kanyang sovereign will. No? Dahil sa kanyang decision ng pagpili. He decided to choose. Not because we are worthy or we are good or we are great or we are lovable. Hindi. Because He chose us. He decided. Pinili niya. Ginusto niya na iligtas tayo. At dahil sinasabi natin ng Diyos ay hindi nagbabago dahil sa kanyang nararamdaman, yung ating kaligtasan, hindi rin po yun magbabago. It will remain constant. No? Hindi po magbabago yung isip ng Diyos dahil, halimbawa, gumawa tayo ng isang matinding kasalanan na talagang, sabihin na natin, isang karimari-marim na kasalanan, gumawa tayo ng isang matinding offense. Ibig ba sabihin, magbabago ang isip ng Diyos tungkol sa pagliligtas niya sa atin dahil gumawa tayo ng isang matinding kasalanan? Definitely not. No? Dahil ang Diyos ay hindi apektado at hindi nagbabago dahil sa emosyon, mananatili yung ating kaligtasan kung totoong kaligtasan yun. Diba? Hindi nagbabago yung treatment ng Diyos sa atin dahil lang naging emotional siya. Tayo, ganon. No? Halimbawa, sa isang tao, dati, close tayo, open tayo sa kanila, di ba? Banding-banding dito, banding-banding doon. Pero dahil meron nangyari, nag-break up yung relationship, ayaw mo na kasi lumamig na yung damdamin mo sa kanya kasi ang feeling mo ay binetray ka, ang feeling mo ay niloko ka. So nagbago, lumayo ka, ayaw mo na maging close sa kanya. Tao, ganun. Pero ang Diyos hindi. Pero hindi rin naman ibig sabihin na dahil hindi nagbabago yung treatment ng Diyos sa atin, pwede na tayo magkasala hanggat gusto natin. Diba? Dahil ang Diyos, sabi niya rin, nagagalit siya sa mga sumusuway sa Kanya. At kung patuloy tayong susuway at anak tayo, didisiplinahin tayo. No? Huwag natin kalimutan yun. Pero encouragement sa atin, yung maraming katotohanan sa karanasan natin na pwede nating ibalik dun sa katuruan na ito na ang Diyos hindi siya nagbabago sa atin. No? Sana ganun nga tayo sa Diyos eh. Hindi tayo nagbabago sa Diyos. Hindi tayo lumalamig, hindi tayo, alam mo yun, hindi tayo lumalayo base sa mga karanasan na pinagdadaanan natin. Tayo lagi nagbabago pero ang Diyos hindi siya nagbabago. Ano man ang mangyari. Okay? Secondly, this does not imply that God is not too other or too different from us that we cannot relate to Him. So ito pa yung isang hindi ini-imply o tinuturo ng doctrine of divine impossibility na dahil ang Diyos ay hindi naapektuhan ng emosyon o hindi siya emotional o hindi siya sentimental God, hindi tayo pwede makipag-relate sa Kanya. Hindi tayo pwede makipag-ugnayan sa Kanya. Hindi tayo pwede magkaroon ng relationship sa Kanya. Note, human language is not able to completely capture the divine. Hindi po kailanman kayang ipaliwanag ng salita ng tao, lalo't ng emosyon ng tao, ang pagiging Diyos ng Diyos. Hindi pwedeng sakupin ng pagkakaintindi natin sa emosyon. Hindi pwedeng sakupin ng pagkakaintindi natin sa karanasan ang Diyos. No? Ang dapat tayo yung iintindi ng sitwasyon natin ayon sa sinabi ng Diyos. Dapat ganun eh. Diba? Hindi yung pipilit nating pagkasyahin ng Diyos dun sa karanasan natin. Pipilitin nating pagkasyahin ng Diyos dun sa nararamdaman natin. At gusto nating ipaliwanag ang Diyos base dun sa karanasan natin. Baligtad yun eh. No? Dapat nga tayo, ipilitin nating ikasya yung sarili natin dun sa molde ng Diyos. Ng katotohanan. Hindi yung baligtad na tayo yung pipilit na pagkasyahin ng Diyos sa ating karanasan. Ganun ang ginagawa ng maraming tao, di ba?
Pinipilit nilang pagkasyahin ng Diyos doon sa maliit nilang pag-iisip. Pinipilit nilang pagkasyahin ng Diyos doon sa kanilang simpleng karanasan. Sabi doon sa Isaiah 55, verses 8 to 9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So lagi natin tatandaan, when it comes to divine impossibility, there may be certain correspondence with our emotions to that of God, but we must not forget that there is also an infinitely greater difference. Halimbawa, diba? Binanggit ko na to kanina. God loves us, but we cannot press our idea of love to that of God's. Or halimbawa ay namumuhi ang Diyos, hindi natin pwedeng ipaliwanag yung ibig sabihin ng mga talatang nababasa natin na namumuhi ang Diyos dun sa pagkaintindi natin ng pagkamuhi. Kaya pag nabasa natin sa talata sa Biblia na ang Diyos ay namumuhi sa ganitong kasalanan, dapat mangilabot tayo dun. Bakit? Kasi ang ibig sabihin ng namumuhi ang Diyos doon, kaya niya at handa niyang parusahan ang sino mang sumusuway sa Kanya at gumagawa ng kasalanan na yon. No? Halimbawa, the sin of sexual immorality. Marami tayong talata na pwedeng i-quote na sinasabing God treats sexual immorality as an abhorrence. Ibig sabihin, God is deeply angered by this sin, di ba? 1 Corinthians chapter 5, di ba? Pinag-aralan na yata natin sa church discipline yan, passage na yan, kung saan merong isang member, meron siyang relationship dun sa asawa ng kanyang tatay. Ang tawag natin dyan, incest. Anong sabi ni Paul? Diba? Tapon nyo na yan kay Satan. Hayaan nyo masunog yung katawan niya. Anong ibig sabihin nun? Pagka nabasa mo yung talata na yun, ibig sabihin, ganun yung pagkamuhi ng Diyos patungkol sa kasalanan na yun. Diba? Ang Diyos, hindi niya lang sinasabing parurusahan niya, kaya niyang gawin. No? At kaya niyang ibigay yung eternal punishment sa isang taong hindi nagre-repent sa kanyang kasalanan sa hell. Okay? Tayo, minsan puro salita lang tayo eh. Galit ako. Namumuhi ako sa tao na ito. Pero hanggang doon ka lang. No? Hanggang doon lang tayo. Hanggang salita lang tayo mabagsik eh. Ano? Pero ang Diyos hindi hanggang salita lang mabagsik pag sinabi niya namumuhi siya sa kasalanan na to. Hindi lang mabagsik ang Diyos sa sinabi niya. Kaya niyang gawin. At hindi natin pwedeng i-compare yung nararanasan natin sa nararanasan ng Diyos. Okay? So, kung hindi ito ang ibig sabihin ng divine impossibility, it doesn't mean that God is impassive or He doesn't care about what we are going through or God is too far or too different na hindi tayo pwede makipag-relate sa Kanya o hindi tayo pwede makipag-relationship sa Kanya. So, what does this mean? So, tingnan natin. What it does imply, una, God has affections but not passions. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng God has affections but not passions? Maganda yung sinabi ng isang bagong aklat no, na-acquire natin about the confession. Sabi ng author, in-explain niya dito, passions arise outside of us from an outside influence but affect us on the inside. Affections arise from the inside of us and have effects on the outside. Nakuha yung difference? So yung passions daw po ng tao, galing sa labas pero naapektuhan tayo sa loob. Pero yung affections daw po, galing sa loob, naapektuhan yung mga nasa labas. Ang Diyos, meron siyang affection pero wala siyang passion. Nakuha niyo? Okay, pag sinabi ng Diyos na siya ay umiibig, pag sinabi ng Diyos na siya ay namumuhi, pag sinabi ng Diyos na siya ay naaawa, totoo yun, no? At madalas, ang epekto nun,
Di ba? Nagbabago yung mga nasa labas. Halimbawa, sinabi ng Biblia na naawa ang Diyos sa isang makasalanan. Pag binasa mo yung mga story about Jesus, sinasabi niya, and He had compassion on them. Ano yung laging ginagawa ni Jesus? Miracles, di ba? Lagi siyang may ginagawa to help those people. Halimbawa, nakita niya yung mga tao, wala silang pagkain. Sabi ng author, and Jesus had compassion on them because they were not able to eat for several days. Anong ginawa ni Jesus the next verses? He multiplied the fish, He multiplied the bread. Tapos everyone nakakain. No? Si Jesus, nagpakita siya ng emotion at ang epekto na-address yung pangangailangan ng mga tao. Hindi siya yung naapektuhan. Hindi siya yung nagbago. Yung mga tao sa labas ang naapektuhan. Yung mga tao sa labas ang nagbago. That's God's emotion. Passion, on the other hand, palagay ko tayo lang pwede nating gamiting example pagdating sa passion. Alam mo yun, yung naapektuhan tayo ng mga nasa labas. Ano ba, minabalitaan tayo na may malakas na bagyong darating at dadaan sa San Pedro. Diba, apektuhan agad tayo dyan. Matatakot tayo, mababahala tayo, diba, magpapanik tayo, and so on and so forth. Yung mga nakikita natin at naririnig natin sa labas, naapektuhan tayo internally. So that's what we call passion. Diba? That's what we call passion. So God has affections but not passions. Nakuha nyo? Yung difference? Kaya pag nakita nyo sa Bible na nagsasabi ang Diyos na this is what I feel about these people. Halimbawa, Israel. No? I love Israel. Nakabasa nyo sa talata sa Biblia. That's God's affection. That's not passion. No? Nanggaling sa Diyos yun, at ang epekto lagi nun, towards the people, the object of His affection. No? Kaya pag may nabasa tayong mga talata sa Biblia na sinabi, halimbawa, sabihin natin yung ating mga pangailangan sa Panginoon at ibibigay niya sa atin. That's God. No? Expressing emotions. No? Understandable sa salita ng tao. Pero definitely, meron lagi siyang ginagawa. Kaya tayo kasi hindi ganun eh. Ano? Madalas nga tayo pag naging emotional, wala naman nangyayari. No? Lagi ng puro salita. No? Pero wala naman tayong nagagawa. Lahat tayo. No? Lahat tayo weak sa ganyan. No? Walang pwede magsabi, ako hindi. Pagka ako naawa, gumagawa talaga ako. Totoo ba? Nakakaawa naman yung pulubi. Hindi mo naman binibigyan ng limos. No? Kuha nyo? Diyos hindi ganon. Halimbawa, John chapter 17 verse 26. Another verse, no? Marami. Hindi naman natin mabibigay lahat yung example ng God showing us affections, no? Halimbawa ito, John 17:26, I made known to them your name. Jesus ang nagsasalita. And I will continue to make it known that the love with which you have loved me may be in them and I in them. Oh, ito, emotions ba ang pinag-uusapan dito? Ang binabanggit ni Jesus? Emotions ba yan? Love, di ba? Binabanggit niya dyan. Emotion yan. Ano? Pero yan ba'y affection or passion? That's affection. No? God, the Son, si Jesus Christ, no? Expressing in terms of emotions, no? What is real, no? Within Him. Patungkol sa mga elect. No? At ano sinasabi diyan dito? Parang mali yata yung spelling ko nung kulang ng R yung Father. Sabi niya, the love of God the Father to His people is the same love He has for His own Son. It does not decrease or increase. It is infinite, everlasting, and perfect love. Yan ang ibig sabihin yan. No? Ng talata na yan. Di ba nakaka-encourage yun? Ibig sabihin pala yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa atin, hindi yun yung pagkaintindi natin sa pag-ibig na nagbabago-bago, nadadagdagan. Ano ba, pagka naging masunurin, nadadagdagan yung pagmamahal natin sa mga anak natin. Di ba? Aminin ng mga magulang, di ba? May mga anak tayo na mas masunurin kumpara dun sa ibang mga anak.
yung emotion natin doon sa mga anak natin na masunurin, mas mataas yung mas mataas yung love mo, no? Kaya nga, yung mga anak din natin mismo ang nagsasabing hindi, may favoritism tayo. 'Di ba? Kasi tayo bilang mga tao, nagbabago-bago kasi yung emosyon natin. Pero dito, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo na kung ano yung pag-ibig ng Ama sa Kanya, yun din ang pag-ibig ng Ama sa atin, ng mga niligtas sa pamagitan ni Jesucristo. Ibig sabihin, ang pag-ibig na hindi nagbabago, hindi nadadagdagan, walang katapusan, perfect love. Kaya pwede mong panghawakan yan. Ano ba, may pinagdadaanan kang trial, suffering, and then you will appeal to the love of God dahil anak ka ng Diyos. Mananalangin ka based on the love of God and on the revealed will of God. Pwede mong panghawakan yun because God does not change. Pag sinabi ng Diyos, mahal niya tayo. At hindi ito sentimental. Okay? And then secondly, and last, gusto kong short na lang ito no? Though Jesus suffered as a human, His divine nature didn't. Ito, medyo theological. Kasi pinag-uusapan natin dito, God and His affections, no? Not passions, not emotions, but affection. Yung dual nature ni Jesus Christ, di ba? Sabi sa atin sa scripture, that Jesus Christ is God, the Son, who became human. Hindi po, nung nagkatawan tao ang Panginoon, hindi na siya Diyos. Okay? Nung nagkatawan tao ang Panginoon, nanatili siyang Diyos. Kaya nga siya Diyos tao. Okay? Pero nung ang Panginoong Jesucristo ay nandito sa mundo, everything that He did, ginawa niya bilang human. Okay? Kaya ang Panginoong Jesucristo, nung sinabi niya na siya'y nagutom, nung sinabi niya na siya'y napagod, nung sinabi niya na siya ay nalungkot, totoong napagod, nahirapan, nalungkot ang Panginoon. Hindi po nagkukunyarian lang ang Panginoon. Napagod siya, nahirapan siya. O nag-suffer siya. Lalo na yung usapin na ang Panginoon ay nag-suffer dun sa cross. Diba? Ang Panginoon ay nagdusa nung inalay niya yung kanyang sarili sa krus. Totoo bang nagdusa ang Panginoon nung nandun siya sa krus? Totoo. Bakit? Sapagkat siya ay totoong tao. Diba? Pero yung kanyang pagiging Diyos, hindi nag-suffer yon, definitely. Tandaan natin, ang Panginoon ay totoong Diyos, ang Panginoon ay totoong tao, no? Hindi naghahalo yon. Hindi po naging Diyos yung kanyang pagiging tao. O kaya hindi naging Diyos yung kanyang pagiging Diyos. Nanatiling inseparable yung kanyang pagiging tao at pagiging Diyos. Hindi naghahalo. No? Kaya ang Panginoon lang yung unique, no? Na individual because He's both God and man. Kaya nga siya lang yung Savior. No? Wala nang ibang pwedeng maging Savior kasi si Jesus lang yung both God and man. No? Nirepresent niya ang tao sa Diyos at nirepresent niya ang Diyos sa tao. Kaya siya yung mediator o tagapamagitan sa Diyos at saka sa tao. Wala nang ibang pwedeng gumawa. Hindi pwedeng i-claim ni Allah yon. Hindi pwedeng i-claim ni Muhammad yon. Hindi pwedeng i-claim ni Buddha yon. Si Jesus Christ lang ang pwedeng mag-claim nun. Sapagkat siya lang ang totoong Diyos na nagkatawang tao. Wala nang iba. But as human, pag nabasa mo sa Bible, ang Panginoon ay umiyak. Diba? Jesus wept. Nabasa natin yon sa John chapter 11. Totoo ba na ang Panginoon ay nalungkot at lumuha? Totoo. Because totoo siyang tao. No? Pero ang Panginoon ba nung siya'y pinako sa krus, pati ba yung kanyang pagiging Diyos ay nag-suffer? Hindi. Hindi pwede mag-suffer yung kanyang divinity. Okay? Hebrews chapter 2 verse 12. Since therefore the children share in flesh and blood, He Himself, referring to Jesus Christ, likewise partook of the same things, that though death He might destroy, or that through death He might destroy the one who has the power of death, that is the devil. Nung ang Panginoong Yesus ba ay nakapako sa krus at sinabing siya'y namatay, totoo siyang namatay? Ano sagot niyo? Totoo bang namatay si Jesus?
Doon sa cross. Well, namatay ba talaga si Jesus sa cross? Death is another form of suffering, isn't it? Did Jesus die? Diyos siya, di ba? Paano siya mamamatay? Wala na. Hindi na may paliwanag. Ang divine impossibility. Totoong si Jesus ay namatay. Kapagkat siya ay totoong tao. Yun ang sagot doon. Pero hindi pwedeng mamatay ang kanyang pagiging Diyos. Okay? Totoong namatay siya dahil totoo siyang tao at totoo siyang muling nabuhay. No? Dahil totoo siyang tao. No? But his divinity didn't suffer. No? Nasusundan niyo ba yun? No? Hindi natin pwedeng pira-pirasuhin si Jesus sa sabihin, nung namatay si Jesus sa krus, iniwanan siya ng kanyang pagiging Diyos. Pero kasing ganong false teaching. Diba na, nung pinako daw si Jesus sa cross dahil masasuffer siya ng death, humiwala yung divinity niya, naiwanan yung human Jesus. Hindi totoo yun. No? That's false doctrine, that's heresy. No? Hindi naman kailangan mag-suffer ng pagiging Diyos ni Jesus. Ang sabi diyan, he just needed to die to sacrifice his life. And he did it. Dahil totoo siyang tao. Pero nananatili pa rin siyang Diyos. And his divinity cannot suffer. So dapat maging malinaw sa atin yun, no? Yung reality na yun about Jesus Christ. Kay Jesus Christ lang unique yun. No? Siya lang ang naka-experience niyan doon sa three persons of the triune God. Siya lang yung nagkatawang tao eh. Diba? Hindi naman nagkatawang tao yung Father, hindi naman nagkatawang tao yung Holy Spirit. Ang nagkatawang tao, yung God the Son. Okay, note, Jesus was totally human and experienced all that are basically human, even death, but he did not die or suffer in his divine nature, for that is incapable of suffering. Inseparable yung pagiging Diyos at tao ni Jesus. Pero hindi nag-suffer yung kanyang pagiging Diyos. Nag-suffer yung kanyang human nature, yung kanyang pagiging tao. And then point natin dito, Jesus Christ is the only true and perfect mediator between God and man. Because of that, yung uniqueness ni Jesus, na he can express emotions, but he cannot be affected by it. Kasi nananatili pa rin siyang Diyos na nagkatawang tao. Pero hindi ibig sabihin, pagdududahan mo yung kanyang expression ng emotion, na sinabi niya, mahal niya tayo. No? Alam niyo ba na ang Panginoong Jesucristo, habang siya nandun sa langit, pinapag-pray niya pa rin tayo? Alam niyo ba yon? Na ang Panginoon, kahit na nandun na siya sa langit, nagpe-pray pa rin siya sa Ama para sa atin. Basahin niyo John 17, nakasulat doon. Si Jesus Christ, gaya nandun na siya sa langit, nakaupo sa kanyang trono, he's still praying for us. Because he cares and he loves us. At dahil dyan, nananatili tayong ligtas because of his continuous intercession in heaven. No? Ganda na, no? Sabi dyan sa 1 Timothy chapter 2, verse 5, close tayo sa verse na ito. For there is one God and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. There's no other Savior. There's no other mediator between God and man, only Jesus Christ. No. And though Jesus suffered in his human nature, his divine nature didn't suffer. Pero it's suffering nonetheless. Kaya nga, tinanggap ng Ama yung kanyang suffering, offering ng kanyang sarili, at napawi yung galit ng Diyos, di ba, sa mga pinili na i-redeem ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang sacrifice. Okay? Questions? Tapusin na natin dito yung divine impossibility kasi kung dadagdagan ko pa yan, mas lalo pang magiging complicated. So let's try to keep it that way. May question po ba kayo dito? So wag ninyong questionin yung mababasa nyo sa Biblia patungkol sa Diyos na nagpakita siya ng kanyang affection. No, totoo yun.
Pero wag nating ipipilit na ipaliwanag yung affection ng Diyos dun sa affection natin ay hindi magkaparehas. Greater and infinite ang affection ng Diyos. But He is not suffering or changing because of that. Constant yung Diyos. He is simple. Okay? He is unchangeable. He is indivisible. Meron po ba kayong question? Malalalim tong topic na to kasi theology to pero at least gusto ko sanang makuha niyo yung basic meaning niya. Pag sinabing God is simple, hindi mo siya pwedeng hati-hatiin. Wala siyang parts. Hindi katulad ng tao, may mga parts. Ang Diyos ay walang parts. Yan ibig sabihin ng God is simple. Pagka sinabing God is without passions, ang ibig sabihin, hindi siya nagbabago sa kanyang treatment sa atin because of being sentimental. Pero God is able to display emotions or affections. But He's not changed by that. He's not affected by that. He cannot suffer because of that. That's divine impossibility. Yun ang siguro pinakasimple. Na maganda maalala natin pagdating sa mga topic na ito. Okay? Pinag-uusapan ito ng mga malalalim mag-isip sa theology. Baka may mga friends kayo na nakikita nyo, binabanggit nila yung mga term na yan sa kanilang mga Facebook. At least may idea kayo. Ayun pala ibig sabihin nun. Ayun pala ibig sabihin. Hindi mo naman kailangan maging expert, Hindi mo naman kailangan makipag-engage sa kanila Basta naiintindihan mo lang kung ano yung gusto nilang sabihin. At tama yung understanding mo. Ano ibig sabihin ng doctrine na yun. Okay? Question? Wala? Kailangan ba natin ulitin lahat para So, pasensya na po. Yan na lang po yung kaya kong paraan para pababawin yung topic na ito. Because this is really deep theology. Itong dalawang magkasunod na ito. So, marami pa siguro tayo madadaanan na malalalim sa mga susunod kasi ang confession kasi it's more on what is our theology. So, madadaanan natin. And then I will make sure na madadaanan natin yung mga palagay natin ay at least dapat meron tayong basic meaning and idea. Hindi naman yung napaka-clueless natin, kung ano yung nababasa natin sa Facebook, o kaya nakikita natin sa mga books na nababasa natin. At least may idea tayo. Okay? Hindi man ganun kalalim, hindi man ganun ka-comprehensive. At least we have an idea. Okay? So, kung wala nang tanong, ay magpahinga muna tayo. And then, mamaya mga 3:30 ay mag-start tayo ng ating worship service. Okay? Salamat po sa inyong pakikinig.